DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Kahit anong gawin ko, asawa na kita. At pagbalik-baliktarin ko man ang mundo, hindi na mababagong ikaw ang ama ng mga anak ko. Sana nakinig ako na kay Mama. Hindi sana ako nahihirapan na ganito ngayon. Pero para saan pa? Magsisi man ako! Huli na ang lahat! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Magsisi man ako, huli na ang lahat. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Ate. Ina, ang anak ko. Okay na si Lilay. Ang baby ko. Ate, Ano nangyari? Sabihin mo. sorry. Kung nakabiyahe siguro ko agad dito, baka hindi umantong sa ganito lahat. Sorry, ate. Ano nangyari sa anak ko? Nakunan ka. Hindi. Hindi. Ate, Hindi totoo yan. Hindi. Hindi pwede mawala ang baby ko. Anak ko. Hindi pa rin ba siya kumakain ng maayos? labis niyang ginamdam yung pagkawala ng kanilang bunso, ma. Ang kuya mo? Sabi niya, nagpapaalam na siya sa opisyal niya para makauwi pansamantala, kahit ilang araw lang. Sa labis niyang pag-aalala sa panganay niya na inaapoy ng lagnat, nakompromiso naman ang buhay ng pinagbubuntis niya. Naawa nga ako kay ate.
dumito muna tayo sa bahay nila. Hanggat hindi bumubuti ang pakiramdam ng ate mo. Kung hindi lang sundalo si Kuya Al, siguro ibang takbo ng buhay ni ate. Huwag ka magsasalita ng ganyan. Hindi rin madali sa kuya mo ang ganitong sitwasyon. Hindi lamang ate mo ang nahihirapan. Kahit gustuhin niya umuwi rito ng madalas para makasama ang ate mo, hindi maaari. May tungkulin siyang ginagampanan. Nina, abot mo nga yung gamot ko. Irene. Narito na ako. Bakit ka pa umuwi? Irene, Bakit ngayon ka pa umuwi? Hindi na kita kailangan dito. I'm sorry. Patawarin mo ko. 10 beses ako tumawag sa'yo. Ni isa, wala kang nasagot. Habang inaapoy ng lagnat ng panganay natin, ikaw ang iniisip ko. Nag-aalala ako. Nasa operasyon ka lang ba? Kaya hindi mo nasasagot ang tawag ko? O may nangyaring masama sa'yo? Sa mga ganong oras, kinailangan ko pang mamili kung anong uunahin. Ang mag-alala sa'yo o isugod sa ospital ang anak natin. Matatag ako. Pero lubhang kahihina pa ng sanggol sa sinapupunan ko para kayanin ang gyerang nagaganap sa puso't isipan ko ng mga panahon na yun. Ngayon sabihin mo sa akin, mali ba kung ayaw ko makita ka sa mga oras na ito? Oo. Kasalanan ko. Kasalanan ko ang lahat. Ang masakit pa, pakiramdam ko, napakamakasarili ko na nararamdaman ko to. Parang hindi tamang sumbatan kita ng ganito dahil sa totoo lang, ginusto ko to. Binalaan ako ni Mama pero hindi ako nakinig. Irene. Kahit anong gawin ko, asawa na kita. At pagbalik-balik na rin ko man ang mundo, hindi na magbabagong ikaw ang ama ng anak ko. Sana nakinig ako no kay Mama. Hindi sana ako nahihirapan ng ganito ngayon. Pero para saan pa? Magsisipan ako! Huli na ang lahat! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Al? Ma. Kayo pala. Oh, gabi na. Pumasok ka na sa loob. Malamok dito sa balkonahe. Di pa ho ako inaantok, Ma. Pagpasensyahan mo na si Irene, ha? Kung may mga nasabi man siya sa'yo, hindi niya yung sinasadya. Masama lang ang loob niya. Hanggang ngayon, hindi pa niya natatanggap ang pagkawala ng pangalawa niyong anak. Patawarin niyo ako, Ma. Bakit ka humihingi ng tawad sa akin? Siguro,
Kung hindi ako nangahas noon na ligawan at pakasalan si Irene, hindi niya mararanasan ang ganitong uri ng buhay. Al, hindi mo siya pinilit. Pareho kayo nagkasundo sa desisyon niyo noon. At isa pa, wala nang dahilan para pagsisihan niyo mga nangyari. Wala nang magbabago. Ikaw, tinawag upang maging isang sundalo. At ang anak ko naman, tinawag upang maging asawa ng isang sundalo. Oo, tumutol ako ng una sa inyong dalawa. Pero nakita kong pareho niyong pinahahalagahan ng isa't isa. Kaya alam ko makakayanan niyo ang bawat pagsubok na dumarating sa inyong buhay. Sa halip na mag-away, magdamayan kayo. Maikli lang ang buhay. Huwag niyong sayangin ang oras at panahon sa pagtatalo at pag-iipon ng sama ng loob sa isa't isa. Oh, Alfonso, masyadong malayo ang tingin mo. Sir, kayo pala. Mula nang bumalik ka rito, palaging mahaba ang mukha mo. Hindi pa rin ba kayo nagkakaayos ng asawa mo? Sir, Bakit? Ha? sir, bakit kayo nagsundalo? Ay, pangarap ko ito. Pangarap ng papa ko para sa akin. Eh, ikaw? Para may maayos akong trabaho. Wala nang pampaaral sa akin sa kuleho noon si nanay at tatay, kaya sabi ko, kahit mahirap, sasabak na ako sa ganitong trabaho. Iba-iba tayo ng dahilan sa pagpasok sa ganitong profesyon. Pero pare-pareho ang mga pagsubok na hinaharap natin. Kawalan ng oras sa pamilya, panganib na palaging nakaabang, pangungulila. Sakripisyo. Isang napakalaking sakripisyo ang ating profesyon, sir. Kaya hindi para sa lahat ang trabahong ito. At normal lang na hindi tayo maunawaan ng ibang tao, maging ng sarili nating pamilya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Lilay, wag magkalat na magkalat ha. Kakalinis lang ni Mama. Ang kintab ng sahig dahil sa star wax floor wax. Kaya wag magtatapon ng kung ano-ano dyan ha. Mabuti naman at okay ka na uli, ate. Kailangan, Nina. Si Kuya Al, kinakausap mo na ba uli? Oh, speaking of, sagutin mo. Ayoko. Ikaw na. Sagutin mo, kasi nagsasaing ako. Baka kumukulo na. Naman eh. Hello? O kuya, nasa kusina si ate. Ayaw ko kausapin. Anak, ang himbing ng tulog mo. Parang kailan lang, nasa tiyan ka pa lang ng mama mo. Ngayon, mag-aapat na taon ka na. Sa susunod na taon, mag-aaral ka na. Kuya, Ah, Nina. may humintong sasakyan sa labas.
Yung mga kasama mo na yata yun. O sige, alis na ako. Ang ate mo, Ay, nako. Pagpasensyahan mo na si ate. okay lang. Te-text ko na lang siya mamaya. Sana maunawaan mo si ate, kuya. Nina, mahal na mahal ko ang ate mo. Nauunawaan ko kung bakit siya nagkakaganito. Ayos. Magandang achievement natin kahapon. Lahat daw kayo bibigyan ng award sa susunod na linggo. Labahan niyo ang mga uniform niyo, ha? Dapat, snappy kayo sa awarding ceremony. Yes, sir. Yes, sir. Ano? Alfonso, ayos na kayo ng asawa mo? Hindi pa, sir. Tiwala lang. Lalambot din ang puso niya. Kailangan lang niya siguro ng sapat na panahon. Si Al, nag-text. Babasahin ko nga. Irene, alam ko marami akong pagkukulang sa'yo, sa inyo ng anak ko. Alam kong nahihirapan ka na at gusto mo nang bumitaw, pero pinipilit mong ipaglaban ang pamilya natin. Sana huwag kang sumuko. Sana huwag kang mapakot. Namiss ko tuloy si Al. Magdadalawang buwan ko na siyang hindi kinikibo. Mabuti pa, tawagan ko siya bukas. May ibabalita ako sa kanyang tiyak na ikatutuwa niya. Ate, bakit? Nina, Bakit? ang kuya mo. Ano, napanaginipan mo siya? Ang kuya mo. Bakit, ate? Ang cellphone ko. Tatawagan ko siya. Alas 2 pala ng madaling araw. Baka natutulog na yun. Kalma mo muna ang sarili mo. Panaginip lang yan. Teka lang, kukuha ko ng tubig. Parang totoo ang panaginip ko. Si Al, tinamaan siya ng bala sa likod. Ay, Diyos ko. Ingatan niyo po ang asawa ko. Huwag niyo po siyang pababayaan. Ate, kanina ka pa duwal ng duwal dyan. Ayos ka lang ba? Nina, Bakit? tingnan mo to. Pregnancy test. Nag-check ka? Ay! Buntis ka, ate? Oo. Wow! Tiyak na matutuwa nito si Mama at si Kuya Al. Tawagan natin siya. Mamaya na. Ikuha mo muna ako ng maligamgam na tubig. Nahihilo ko. Sige. Maupo ka muna dyan, ha? Tiyak, tatalon yun sa tuwa. Ay, sinabi mo pa, ate. At saka, matutuwa yun dahil kinakausap mo na uli siya. Grabe ka, ha? Tiniis mo si Kuya ng halos 2 buwan. Ayoko naman sanang gawin yun. Pero nasaktan talaga ako sa nangyari. Kaya lang,
Sa huli, kailangan ko pa rin siyang unawain. Alam ko, nahihirapan din naman siya. Yung tubig mo. Oh. May tumatawag. Numero ito ng official ni Al. Bakit siya tumatawag? Ba't hindi mo sagutin? Ayoko. Ano? Ayoko sagutin, Nina. Bakit? Ayoko sagutin ang tawag na yan. Ate! Tama kaya ang kutob ni Irene? Mangyayari na ba ang kinatatakutan niya? Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Irene. Nilapatan ang angkop na tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik na madamdaming huling kabanata ng kasaysayang ito. Magsisiman ako, huli na ang lahat. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.